Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung situation ninyo. Isang taon mula ngayon, 1 year from now. From the time na mapanood nyo yung reading na to, dahil ito ay isang timeless reading, so anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Ayan, so if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang kung gusto nyo mag-book for a private reading. Okay, let's see. Kumusta kayo, Pisces? 1 year from now. Kumusta mga Pisces? 1 year from now. Cloud. Cloud is about your visions, no? Yung iyong mga pangarap, yung mga gusto mong matupad. So, di ba nasa ang cloud nasa taas? Ayan. Yung parang nangangarap ka, no? Kaya nga yung iba, para akong nasa cloud 9, ganyan. So, maaring 1 year from now, you will have more dreams. Mas marami kang mga gustong ma-achieve. So, syempre, maganda rin yan na nangangarap tayo. But of course, importante rin yung actions na gagawin mo towards your goals, towards your dreams. Kung realistic ba siya, sa panahon na yan, magagawan mo ba ng paraan, di ba? Maari rin kasing may parang hindi rin malinaw sa'yo. Kaya nga sabi nila, cloudy. Oo, parang malabo. So, ito yung time na kailangan maging malinaw sa'yo yung mga gusto mo. Kasi, pag malinaw sa'yo yung gusto mo, madali yung gawin. Madali yung gawa ng paraan. Madali yung tuparin. Kasi you know what you want. Diba? Let's see. You have Gazelle. Some of you are changing your direction. Pwedeng yung iba papalit ng trabaho, papalit ng business, lilipat na ng company, merong pagbabago ng career, ayan. So, kumbaga parang you are going with the flow, no? Kung saan ka dalhin. You are becoming more adaptable na, let's say for example, merong yung company natin pinagtatrabahuhan mo, nagsara, no? So, syempre, hindi naman pwedeng magmumukmuk ka lang na wala ka ng trabaho. You will also use your resources para makapaghanap ng bagong pagkakakitaan. So, that is about being flexible, being adaptive, resilient, diba? You also have sea urchin. Ayan. So, you're going to protect yourself. Maaring meron ka rin mga rituals na gagawin to protect your energies. Maari kasing, may mga tao na will try to bring you down or parang will try to make you feel uncomfortable, no, sa mga ginagawa mo. But ang importante is you are protected from the energies na binibigay nila. Kasi sa panahon ngayon, lalo na kung ine-expose mo yung sarili mo, madaling makakuha ng mga, maka-attract ng mga evil eyes, no? So if you are aware sa mga ganyan na, yung mga evil eyes, yung mga inggit, ganyan, or yung iba, jealous of your success. So, you will do some protection rituals or may mga activities kang gagawin to protect your energies. Mas magiging aware sa paligid mo. Kung paano mo mas proteksyonan ang iyong sarili. Let's see your overall energy. You have the Strength card. So, this is lakas ng loob. You also have the confidence that you need. Okay? So, whatever challenges that you will experience, no, meron kang strength, meron kang lakas para mapagtagumpayan yan. Kasi lahat naman tayo dumadaan sa mga challenges. Walang exempted dyan. Lahat may problema, lahat may mga pinagdadaanan. But, nagkakatalo na lang yan sa lakas ng loob at, tiwala ninyo sa sarili ninyo. Your possible challenge, o speaking of tiwala sa sarili, you have the Queen of Wands. I think ito yung i-develop mo. 1 year from now. Yung
confidence. Kasi maaring may tendency na medyo mahiyain ka, na parang mabilis kang panghinaan ng loob, lalo na kung may mga taong doubtful sa kakayanan mo. Let's say, for example, meron lang negative comments about you, ayaw mo nang ituloy yung gusto mong gawin, alam mo yun? Let's say, meron ka namang talent sa singing, tapos sinubukan mong kumanta, tapos may mga taong naka-appreciate sa'yo. Pero meron ding mga taong parang minaliit ka or nang bash sa'yo. So, maaaring mabilis kang maapektuhan sa ganon. So, syempre, isipin mo rin naman yung mga naka-appreciate sa'yo, 'di ba? Hindi porket merong hindi nagustuhan yung ginawa mo, it doesn't mean na lahat ng tao hindi nagustuhan yung ginawa mo. Kanya-kanyang ano lang yan, preference, no? So, as long as you believe in yourself, you have confidence, marami kang ma-achieve, okay? Let's see your opportunity. 7 of Wands. You have the opportunity to stand your ground, to take care of yourself, to protect your energies. This is being defensive. So, I think 1 year from now, isa yan sa major na gagawin mo on how to protect your energies para hindi ka mabilis na maapektuhan ng mga taong will try to, meron mga taong magta-try na i-trigger ka kasi gusto nila na palabasin yung yung isang side mo, no? So, that's why you have to choose your battles na hindi dapat laging pinapatulan lahat. Your blessing is the Death card, which is transformation. So, I think, Pisces, there's a major change in your life. It makes sense with the gazelle kasi yan yung change of direction. Pwedeng meron kang plano na magbabago 1 year from now. Dahil na rin sa mga na-realize mo sa buhay mo. Let's see your money, career, finances. Kailangan daw may backup plan ka. So, I think magiging maingat ka sa pag-handle ng finances mo. Mas marami kang ipon, meron kang backup plan sa mga decision making na gagawin mo. Ito yung tipong hindi ka basta-basta magre-resign nang wala ka pang kapalit na trabaho or pagkakakitaan, no? So, some of you will also be involved in online selling, retail, sales and marketing, ganyan. Or online job, online career. 1 year from now. Baka ito yung isa sa i-consider mo na magbabago sa plano mo. You have the Hermit and the Emperor. Wow. So, I think for some of you, Pisces, 1 year from now, magtatayo ka ng negosyo. Ito yung negosyo na tipong hindi mo kailangan na marami kang nakakasalamuhang tao. Pwedeng ikaw ay magkakaroon ng tauhan mo rin, no? That will help you grow your business. Mas magiging focus ka sa ngayon, sa self-employment. Maaring yan yung isa sa realization mo na mas bagay sa lifestyle mo. Uy, may true love. Pisces, kung ikaw ay single, pwedeng 1 year from now, makilala mo na yung true love mo. Twin flame or romantic, soulmate energy. Can be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius placements. Uy, soulmate talaga, You have the 4 of Cups. I feel like this person is hindi mo siya pinapansin sa una. Ito yung tipong hindi mo akalain na madidevelop ka pala or magugustuhan mo pala. Na hindi mo siya napapansin and then isang araw, bigla na lang parang napaka-special na ng taong to sa'yo. Oo. Maaring na-realize mo na, oops, siya na pala. Perfect trust will be rewarded with its like. Ayan. So, yung tiwala, no? Tiwala sa sarili mo, sa ibang tao, ayan yung isa sa magiging major contributor ng success mo 1 year from now. Okay?
So, siyempre yung tiwala mo sa sarili mo, number one din yan na you have to first believe in yourself, no? Para maging successful ka sa mga gagawin mo. Kasi kung mabilis kang magpadala sa opinyon ng iba, eh, 'di ba? Saang direction ka na pupunta nun? So dapat focus, keep your eye on the prize, focus on yourself, trust your instincts na you can do it. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.